Family Kaluts with Madam Kaluts and Papa Kaluts, Ate Kaluts and Baby Kaluts. Where we will go? Deka. Where's Deka? Deka Clark. Deka Clark. Deka Ano Clark. gagawin natin doon? What we will do there? Ha? Ano daw? Ikaw ang bahala mag-intindi sa ano niya, salita niya. Nag-play. Ayan si ate siya magta-translate. She's going to play because there's a double deck. May kids room doon eh. So yan mga Kaluts, bakasyon na pero busy pa rin tayo. Pakainit. At mainit, busy pa rin. Kasi pumunta kami doon, may asikasuhin yung internet and then ayun, yung kasi yung last nag-upa, natapos sila ng May 22. So kailangan yun linisin kasi may another ano naman tayo, another na mag-uupa na naman ulit para magustuhan at tuloy-tuloy yung ating pagpapaupa sa bahay natin sa Deka Clark. Para additional income din. Para extra income kasi alam nyo naman guys, Puro palabas na yun. pag nakabakasyon ka, always patapon. Kailangan may papasok tayo. Oo, kailangan may papasok. Kailangan i-balance lahat. Oo nga. Kung hindi, matutumba. Kaya ngayon ito, kaya wag na tayo magpapahinga pa kahit bakasyon tayo kasi alam naman kailangan natin. May kasamang ano na. Oo, ito ano na, double purpose na to. Pasyal plus may gagawin na importanteng bagay. Pasya, linis sa bahay. Oo. Saka sa bakasyon ko to, hindi ko pa napuntahan. Ngayon pa lang. Ayun pala. Kasi last year, nakapunta ba tayo? Last year? Yeah. Pero mabilisan lang yan kasi may Oo, nakiusap lang din kami doon sa... Tipong naglagay ka pa ng halaman, may dumating na. Di ba nilandscape mo yung harap na? Oo, yung mga naabutan ko dating nag-uupa, they are ano sila, OJT ng mga mga pilot. So mga estudyante from Bulacan sila. Marami ng mga ano doon eh, mga nag-OJT sa hotel. So marami rin talagang nag-uupa doon. Yun lang talagang kailangan tutok ka lang and then yung pag-aasikaso. Yun sa mga ano rin, isang tip din dito sa mga kaluts natin na kumuha ng mga townhouse or ibang housing na hindi nyo tinitirhan, na walang titira, hindi masasayang, paupa nyo. Kasi ako sa si Madam Kaluts, pinaupo namin to 8 years ago na kasi 10 years namin nakuha yun, tapos pinaayos namin and then nilagyan namin ng mga gamit. After that, mas mataas yung renta kapag fully furnished yung papaupa mo. So kung wala naman, okay lang, kung depende sa'yo kung gusto mo. Oo, kasi nag-start yun na ano eh, pinarent natin before si mga kapitbahay namin. Oh yeah. Bumibisita kami, ang taas ng damo. Sabi nila, ba't di nyo patirahan yan? Kasi baka Oo. multo. Kasi pagka 1 year ko pa lang sa Africa, yon kinuha na namin yon. So bali yung first house namin na hinuhulugan. Na hindi pa namin natirahan. Oo, kasi always Airbnb lagi, no? Tapos monthly. Stay naman pag bakasyon niya. Oh, Pero yun. hindi pa talaga kami totally nag-stay ng matagal doon. So mamaya makikita nyo. So simple lang naman siya, hindi naman lang ganun ka ka pretty. Importante naman design. Oo. Tsaka galing sa ano yun. Galing talaga yun sa dugot pawis. Oh, saka malaki na yung principal. Kasi dati ganun lang, pero mas nagdoble pa, dinoble pa yung price niya ngayon. After 10 years. So, After 10 years. Dapat sabi ko, dalawa, tatlo rin Yun, so doble yung niya, kita niya. So pinaupa mo na, tapos lumaki pa yung principal amount niya. Yes, kaya saka na-improve yun, na-improve mo siya. May mga gamit, may mga bakod, di ba? Kasi yung una, wala siyang gamit. And then eventually, may mga nag-inquire na gusto fully furnished na. Then that's the time na nag-add na kami ng mga gamit. Tapos, may nag-request na ilagyan na din ng aircon. So, unti-unti siya na kompleto sa mga request ng mga nag-stay. So, si Madam Kaluts kasi masipag din naman sa mga ganyang bagay.
Kasi siyempre, Oo ba yan? wala ako sa Pinas, so siya lang lagi nag-aasikaso every time na about sa mga kuryente, sa mga internet, kagaya nito. Tapos about sa mga anything na may Yung ano, ako may yung mga masisira sa bubong, may tumutulo, may mga nasira sa upuan. So ayun, pag mga ganun nangyayari, ginagawa niya, ora mismo pinapuntahan niya kapag wala siyang pasok or hindi schedule na kanyang trabaho. Kasi pag pinabayaan mo, lalong mas Oo. yung sira. Pero hindi naman ganong na ano, no. Mga minor lang naman yung mga nasisira minsan. Kaya importante na Oo. nagpaparent kayo, magre-request kayo lagi ng deposit. Oo, mag-request kayo ng deposit and then gumawa kayo ng contract. So yung bago sila tumira, kailangan may contract sila. Yun lang ang pinaka-importante sa pagpaparent ng bahay. Kasi yung last na So, yeah. nasira yung mga upuan. So lahat ng mga ginamit namin na ano, pina-repair namin lahat ng expenses noon, pinawas ko yun sa ano nila, deposit. Oo. Hindi ka talo na ikaw yung nagpapaupa na nasira yung mga gamit. Oh, yung kasi kadalasan na naririnig ko sa ibang mga owner o yung mga tenant na sinasabi, ay, masisira yung bahay, yung iba kaya yung iba din pinapaupa. Pero para sa akin worth it naman. So depende na lang paano nyo kasipag o pwede nyong laging ayusin. Yun lang. Halimbawa may nasira. May ano lang kayo maagap, I mean ha. So yung term pala, maagap lang kayo sa sabihan nyo agad yung tenant na Oo. sabihin agad sa inyo para hindi na nga lumala yung sitwasyon, yung problema. Katulad last time, yung shower yung problema, hindi sila yung bumili ng shower, ako lang nagpakabit. So parang 50-50 kami doon pag ano. So marami ka bang na-experience sa Madam Kalots? Iba-iba na kasi yung tumira sa bahay namin eh. Oo, so marami na rin tumira pala. I-recall lang natin yung mga iba-ibang lahi kasi we are closely to airport, the old airport and SM Clark and Friendship, Mariners din. Sapang Bato, di ba? Then ano ba yung mga lahi na tumira doon? Mga African meron din na tumira na. Tapos Korean, May ano, Mexican. Mexican, May Nigerian din. African din yun. So, doon mo malalaman sino yung malinis magstay. Tapos ano pa? May American na ba? American hindi umubra kasi ano eh. Yes. Standard lang yung size ng toilet eh, hindi siya. Ano yung pa? malalaki sila eh. Ayun, Mexican, Korean, tapos yung nakaraan itong recent lang French, taga-France. French? Oo, taga-France. So almost kompleto na, no? Yung mga tumira pala doon. Bubuin natin lahat ng lahi. So yun mga Yung mga partner nga nila, alam niyo naman sa Clark. Oo. Ako, labas naman ako nung basta importante nagbabayad sila ng mais tsaka hindi nila sinisira yung bahay. Yes. Pero kung ako yung papipiliin, mas pinipili ko yung family lang. Bawa, 2 adults, 1 child, or 2 adults, or kayo mga working. Yung last namin na ano, mag-asawa lang, so talagang malinis yung bahay kung pupunta ka. Kasi minsan sa isang buwan, kailangan binibisita mo rin para at least alam nila na nakamonitor pa rin yung bahay kahit wala ka doon. Pero pag may mga pet, Madam Kalots, ina-allowed mo naman? Basta may ano sila, may kennel, may kulungan. Mostly kasi ngayon, 'di ba, mga ano, yes, aso, 'di ba? Maraming nag-aalaga ng aso sa panahon ngayon. Basta nga hindi nila masasira yung gamit. Kasi yung sofa natin, 'di ba? Tela, ano lang yun. Kasi mahal din pag nagpalit ka ng gamit eh. Oo. Kailangan ingatan. Kasi yung mga furnitures, 'di ba, medyo mabigat. Hindi ganun kamahal, pero pag nagpalit ka kasi pamahal every year yung mga furnitures eh. Oo, nagtataasan. Nagpalit na kami ng mga gamit dun kasi mga dating gamit namin outdated na. Kasi sobrang tagal na, 10 years na rin yung unit. So ano pa ba ibang mapapayo mo sa mga iba na gustong magparenta ng mga bahay or So unang-una, i-check background check niyo muna din kung ito bang mga nagre-rent capable bang magbayad. So may capacity ba silang magbayad, may trabaho ba, saan sila nag-work. Importanteng i-check, tapos hingan nyo rin ng ID. yun, ID para at least alam Para at least yung kilala. contract may copy yung homeowners para just in case may mangyaring may habol kayo, diba? Yun lang naman ang pinakauna. Tapos syempre yun nga, deposit. Huwag kayo pumayag na 1 month lang lilipat na. Kailangan meron talaga kayong
pang incidentals para kung may nasira, meron kayong gagamitin na pampagawa. Pero wala pa naman tayo na experience na hindi nagbayad, no? Mostly nagbayad Pero naman. marami mga nade-delay, ganyan. Delay lang. Pero syempre, dahil naiintindihan natin yung part na yun kasi naging ano rin tayo eh. Nagre-rent tayo sa mga... Hindi, ano na tayo, consideration na natin sa kanila yon. Basta importante, magbayad lang din Pero kahit meron madelay. akong palugit na 5 days. So walang problema. Pero pag beyond that, syempre mapapenalty na. Para at least, pag kasi may penalty nakalagay sa contract, mapupush sila magbayad on time. Kasi parang ni-explain ko naman sa kanila na yung ano kasi yung rent nito ibinabayad din namin sa amortization. So kailangan talaga babayaran siya on time. Para iwas din tayo sa penalty sa pag-ibig. Kasi pag nalilate ka rin sa pag-ibig, may penalty sila ng 10 pesos per day. Alam ko, ayaw ko lang ngayon ano na. So meron din binabayaran sa ano, 'di ba? Tayong parang Homeowner, sa garbage. Sa tax. Ano 'yun? Amortization. Hindi, yung monthly amortization tsaka yung sa mga ano. Hindi, yung ano, yung yearly. Sa tax, oo. Ano pa nga? Yung amilyar. Oo, amilyar. Oo, syempre meron. Kailangan yearly. Every November naman yun. So, may mga expenses din, alam niyo naman. Pero sulit naman kasi nga yung value ng unit natin Yes. Sabi ko nga, hindi namin So, saka di mo na may kwento ko lang din kasi, nung bago ako sa Africa, may isang Pinoy na engineer na nag-ano sa isang cement sa Africa, sa EG. Yun, nag-advise siya sa akin kasi naitanong ko, kasi baguhan lang ako about sa pagkuha ng mga rento na ganyan eh. Sabi niya ko, Master, kuhanin mo. Sabi niya, okay yan. Kasi siya, mayroon na siyang condo and another establishment sa mga housing. Sabi niya, Master, okay yan. Ayun, sa kaya ako naglakas ng loob na sabi ko, sige, i-go natin. Oo. Parang parang na-impluwensyahan, parang nainganyo ako sa kanya. Saka in-advise niya, maganda yan, sabi niya gano'n. Yun, di naman natin pinagsisihan yun kasi worth it naman, and then parang ano ka lang din, nag-save, di ba? Nagsisave ka na, tapos nagagamit nyo pa yung bahay pag gusto nyo mag-stay. Actually, magandang investment sa OFW kasi nga, pag umuwi ka, may stay ka. Pag umaalis ka, pwede mo ipa-Airbnb. So kasi, especially, kinonsider namin doon yung location niya kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, malapit sa airport. Kaya sabi ko, may 3 options ako doon. Pwede kong matirhan doon or magnegosyo doon, or pwedeng ibenta kung ayaw mo na doon. Tapos, pwede mong iparenta. Yun yung 3 options ko na inisip ka agad. So kailangan bago kayo kumuha or mag-decide sa isang bagay, pag-isipan nyo munang maigi na ano ba yung mga yun nga yung mga magiging advantage or the mga magandang bagay na mangyayari. Number 1 talaga, i-check nyo yung location muna. Location. So pag mga ganyan kasing mga gusto nyong paupa, locations ka agad. Napakarami ng kasi kung kasi pag medyo tago tapos medyo talagang hindi pa ganun ka-develop yung mas mababa yung doon ang renta. Yung tendency pa, mahihirapan ka magpaupa kasi kung walang mga schools and mga ibang establishment na malapit, di ba? So yun, yung share lang namin kung ano yung mga experience namin para may magkaroong mga idea. Kung mura pa rin yung unit doon, baka nga kumuha tayo kahit dalawa pa kasi yun talagang magandang investment yung paupahan. Kasi nung time na yung binibigay sa amin, yung mismong tapat ng daanan talaga siya, pwede mo siyang patayuan ng stall, wet market na maliit. Sayang. Pero nung naisip ko kasi time na yun, sabi ko, in case na mapauwi kaya ako sa Pilipinas. Ano siya sa utang kaya mga kalus, talaga ako yung tao na takot ako sa utang. Utang man ako siguro, yung importante talaga. Tapos pag ako ganun, gusto kong pabayaran kaagad. Kasi ayoko nang inisip na ganun. Sabi ko kahit walang laman yung bulsa ko, basta wala lang akong utang na iniisip. Kaya wala rin kami credit. So di kami kumuha ng credit card. Pero yung company namin talagang matik ang upload sa BPI kasi BPI yung payroll. Kasi although importante naman ang credit card, pero kaya lang yung time na kasi parang ma-attempt ka na no? Siyempre pag wala ka ng panggastos, ganun mo. Kaskas to the kas. Pero may mga taong
magagaling gumamit ng ganyan kasi may mga Oo. rebates yan katulad ng kaibigan ko nga doon. Alam ko, basta Oo. ganun. Basta may mga rebates sila lang kung pag nagbabayad ko on time, ganyan, may mga meron silang GC na nakakuha. Pero yun nga, kung meron ka naman din spend na cash na pagkasyahin mo na kung anong meron ka. Kasi mahirap kasi magkautang ng malaki pag hindi mo nabayaran on time yun, malaking interest ng credit card. Nangyari na kasi yun sa kakilala ko. Nabaon siya sa utang. Hindi na niya kinaya, parang ayun. Sabi ko, hirap pala ng ganyan. Sabi ko, hirap pa rin may card. So kung ano na lang yung kaya ng mo, yun na lang pagkasyahin. Although yung credit card maganda siya kasi pang hotel booking, pang hospital. Pang emergency, no? Mga Kasi dapat emergency. the following month, pwede mo bayaran mo lang the following month or kaya ihati-hatiin mo Or lang ilang minsan month. maalanganin yung pera mo, Mm-mm. pwede mo magagamit siya. So, Ganun goods- ka-useful. Goods yun sa mga marunong mag-handle ng Yun yung mga advantage. Pero kasi kami medyo hindi pa kami ganun sa mga ganyan-ganyan na card. Baka bilhin ko yung tiles. Baka magulat si Sir Kalutz, buo na yung bahay niya. Galing sa card. Pero mahirap Wag. yun. Ang hirap din ng gano'n, yung parang pinagawa ko galing na sa utang. Oo. Hindi, yung kayang bayaran lang muna. Yung Then kaya step, kong bayaran. step by step, sabi ko nga. Ayun nga, hindi naman minamadali. Tsaka importante, may progress siya. Every year, may nababago naman kayo. Oo. Basta planuhin nyo, and then pag-usapan nyo kung ano yung mga papagawa nyo muna. Yes. So, Tsaka, yun. kagandahan, yung mga anak namin, maliliit pa. Oo, wala pa kaming college. So, Wala pa pag may college na tayo, lalo nang marami ang gastusin. So, focus talaga ngayon muna is more on investment muna talaga sa bahay, yan, sa paupahan. Sana nga, Kasi pangarap ko rin talaga kahit mga mga 4 na paupahan. At least, Oo, pwede na nun. Pwede ka nang retirement mo na Oo. yun. Retirement plan. Inshallah. Sana. Wala namang imposible basta. Cuando Dios quiere, sabi nga ng ng Oo. Espanyol. Tsaka naniniwala ako na pag parang lagi mo Oo. nagpe-pray, lagi mo siyang iniisip. Parang na-attract mo yun eh. So mangyayari siya. Yun. Puro positive lang dapat ang iniisip. Kasi pag negative na, ay, hindi ko kaya yan. Hindi talaga mangyayari kasi ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili. Ayun. Meron pa? Napakarami ko So yun, ang dami mong So siguro kahit pa paano naman may natutunan kayo ngayon sa video namin ni Madam Kalutz na nagkaroon kayo ng tips. Okay, kaya sana someday hawakan nila yung mga pinagpaguran nilang. saka yun, yung pinagpaguran nyo kailangan paalagahan nyo kasi hindi napupulot yung pera. So kailangan mag-invest kayo na someday mapapakinabangan nyo. So kikita rin kayo. Para at least di nyo na kailangan na magtrabaho ulit, mag-abroad ulit. Diba? Or savings. Sa bangko, okay din. Pero mas maganda rin sana kung kasi sa bangko hindi siya tumutubo, diba? So Okay. maganda rin na ipasok siya dun sa pwedeng either business kung magaling kayo sa business para at least na-i-increase yung chance na mapalaki pa siya. So yun lang guys. Putulin na namin dito. Marami pang gusto sabihin sa Madam Kalutz, pero susunod na lang. Mag-comment lang kayo kung ano pa yung pwedeng itamik namin habang tayo nasa Pilipinas pa. Yes, para magkaroon kayo ng konting kaalaman kasi di naman ganun yung namin. Karami yung kaalaman namin. Pero lang kami. Mutual lang yung pag-ano namin na mag-asawa yung Through experience. nag-ano lang kami. So basta gusto ko ganito tapos pakikinggan ng isa. Ganun lang naman. Yan. Okay. Okay, salamat mga Kalutz. Ayun, Okay. dito na lang tayo. Okay, Madam Kalutz and na kami. Baby Kalutz. So ikaw and na Ate magdadrive. Kalutz. Okay, palit na tayo kasi bawal mag-drive ng nagbablog. Bye. Bye.